Bismillahirrahmanirrahim. Pasensya dahil naputol yung ating lecture kanina gawa ng medyo nagkaroon ng problema sa signal. Okay. So ipagpatuloy natin. Doon tayo sa pagka tayo ay nandun na sa Kaaba na kung saan nasa kaliwang bandang kaliwa natin ang black stone o Hajar al-Aswad, sa Hajar al-Aswad. So doon na tayo magsisimula ng tawaf. Kung tayo ay magsasagawa ng umrah, tawaful umrah ang gagawin natin. Kung tayo naman ay nagsasagawa ng hajj, so tawaful qudum ang gagawin natin. Tawaful qudum, ito yung tawaf na pamamaalam dahil tayo ay magsasagawa ng mga pagsamba sa loob ng Makkah sa mga araw ng Hajj. Okay, so doon na tayo magsisimula. Itataas natin ang ating kamay pagka nasa bandang kaliwa natin ang Hajar al-Aswad. Din itataas natin ang kamay, Allahu Akbar. So magsisimula na tayo umikot doon sa Kaaba ng 7 beses. Doon sa pag-ikot natin, ang sunnah na binabasa natin doon ay mga dua, mga panalangin, kung ano ang mga gusto natin hilingin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon natin ibubuhos doon sa habang tayo ay umiikot sa Kaaba. Doon din sa pag-ikot sa Kaaba, ang mga kalalakihan ay sunnah sa kanila na ilabas nila ang kanilang balikat sa bandang kanan, yung kanilang balabal pang itaas ay itatali nila rito at nakalabas ang kanilang kanang balikat. Yun ang tinatawag na al-iqtiba, sunnah sa mga kalalakihan habang sila ay nagtatawaf na nakalabas ang kanilang balikat na kanan. Din doon sa unang tatlong ikot ng mga sa Kaaba, sa tawaf, so sunnah na medyo binibilisan natin yung paglalakad, medyo binibilisan natin yung paglalakad. Pagka tayo ay natapat doon sa Ruknul Yamani, may corner bago tayo makarating doon sa Hajar al-Aswad, may corner doon, ang tawag doon ay Ruknul Yamani. So sunnah na binabasa natin doon yung Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. So yun ang babasahin natin sa pagitan ng Ruknul Yamani at saka sa Hajar al-Aswad, yung black stone. Okay. So hanggat sa matapos natin yung 7 ikot doon sa Hajar al-Aswad, doon sa Kaaba, magsisimula ang tamang pagbilang sa tawaf sa Kaaba, magsisimula tayo sa black stone. Din pagkaikot natin at pagdating natin doon sa black stone, yun ang count na isa. Isang ikot yun. From black stone papunta sa black stone, isang ikot. So hanggat sa mabuo natin yung 7 ikot. So hindi pwede bawasan at hindi pwede dagdagan. Ibig sabihin, hindi pwede na 6 na bisis lang tayo iikot at hindi rin pwede na 8 bisis tayo iikot. Dapat sakto yung 7 ikot. Okay, pagkatapos natin sa tawaf, mainam na pupunta tayo doon sa may likuran ng Maqam Ibrahim, kung yung stand ng Ibrahim, doon tayo maghahanap ng lugar para makapagsala tayo ng 2 raka'a na sunnah, na kung saan sa unang raka'a babasahin natin ang Al-Fatiha, din susundan natin ng Suratul Kafirun, din sa pangalawang raka'a babasahin natin muli ang Suratul Fatiha at susundan natin ng Suratul Ikhlas. Pagkatapos doon, iinom tayo ng Zamzam, iinom tayo ng Zamzam, na kung saan habang tayo ay umiinom ng tubig ng Zamzam ay mainam na sinasabayan natin ito ng dua, panalangin, sapagkat sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam,
ma'u zamzama lima syuribala. Kung ano man ang hilingin ng tao habang iniinom niya ang tubig ng Zamzam, ay ipagkakaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So pagkatapos nating uminom ng Zamzam, aakyat tayo papunta doon sa tinatawag natin na Safa. Doon sa bundok ng Safa na malapit lang doon sa Kaaba, pupunta tayo doon para isagawa naman ang as-sa'i, no? 7 sa'i. At habang kapag umiikot tayo doon sa Safa at ng Marwa, kapag tayo ay paakyat na sa Safa at paakyat din sa Marwa, sunnah na binibigkas natin yung inna Safa wal Marwata min sya'airillah. At haharap tayo sa qibla at babasahin natin yung Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Din itataas natin ang kamay natin at mananalangin tayo. Yun ang pamamaraan ng pagsasa'i sa pagitan ng Safa at ng Marwa. Okay? Pagkatapos doon, kung tayo ay nagsasagawa ng Hajj sa araw ng ikawalo, okay, kung tayo ay nagsasagawa ng Umrah, pagkatapos ng sa'i, kung Umrah lang ang isinasagawa natin, pagkatapos natin ng sa'i, magpapakalbo tayo, yung mga kalalakihan, o kaya magpapagupit. Doon naman sa mga kababaihan ay magbabawas laang sila ng kasing sukat ng 1 pulgada sa kanilang buhok kung sila ay nagsasagawa ng Umrah. Subalit kung tayo ay nagsasagawa ng Hajj, pupunta muna tayo sa Mina sa ikawalong araw ng Dhul-Hijjah. Pupunta tayo sa mag-ihram tayo at tayo ay tutungo sa Mina sa Yawmut Tarwiyah. Okay. So, doon tayo magsasala ng Zuhur at ng Asar, Maghrib at saka Isya doon sa Mina. Yun ang tinatawag na Yawmut Tarwiyah, ikawalong araw ng Dhul-Hijjah sa mga nagsasagawa ng Hajj. Okay. Kinabukasan, tutungo ang mga haji sa araw ng ikasyam sa Arafah. Pupunta tayo sa Arafah para mag-isti doon sa Arafah, katulad ng paliwanag natin sa una, nakabilang sa mga rukn ng Hajj ang pananatili sa Arafah hanggat sa paglubog ng araw. So doon tayong tatagal, mananatili tayo doon sa Arafah at isasagawa natin doon ang Zuhur at saka Asar na pagsasamahin, no? Paikliin yung Zuhur ng 2 rakaat at saka yung Asar ng 2 rakaat pagsasamahin. So yun ang gagawin natin doon. At habang tayo ay nasa Arafah, igugugol natin ang ating mga oras para sa mga dua, pagbabasa ng Quran at sa mga iba pang mga magaganda na pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then paglubog ng araw sa Arafah, tutungo na naman ang mga haji papuntang Muzdalifah sapagkat doon tayo magpapalipas ng gabi. Kung kaya, pagdating sa Muzdalifah, doon naman natin isasagawa ang Maghrib at saka Isya. Doon tayo magsasala ng Maghrib ng 3 raka'a. Pagkatapos ng Maghrib, isusunod na natin yung Isya ng 2 raka'a. At tayo ay matutulog sa Muzdalifah hanggat sa Fajar. Okay. Maliban na lamang sa mga mahihina, kung halimbawa kung may mga mahihina, pinapayagan sila na lumisan sa Muzdalifah patungong Mina bago mag-Fajar. Pero yung mga may kaya, mas mainam na manatili sa Muzdalifah hanggat sa pagsikat ng araw. Okay, o bago sumikat ang araw. Pagkatapos doon, mananatili tayo sa Mina mula sa araw ng ika-10, 11, 12, o hanggang 13. Pagsapit ng 12, pwede na tayo umalis sa Mina, umuwi na sa mga bahay natin at pwede rin mag-stay hanggang 13 ng Dhul-Hijjah. Yun ang katuruan sa pagpananatili sa Mina. Okay, pagkatapos doon pupunta tayo sa Makkah para magsagawa ng Tawaful Hajj. Okay?
At pwede rin na pagsamahin yung tawaful hajj at saka tawaful wida. Kung halimbawa, sa tingin natin, wala naman tayong problema kung pagsasamahin natin yung tawaful hajj at saka tawaful wida, so mas mainam na pagsamahin natin para hindi tayo masyadong mahirapan at makikipagsiksikan doon sa Kaaba. So yun ang isa sa mga so yun na nga, pwede tayo mag-stay sa Mina from till 11-12. Yun yung tinatawag ng mga musta'jilin, yung mga nagmamadali. Pagkasapit ng 12, pwede na sila umuwi. Yung gusto namang mag-stay hanggang 13, pwede rin sila mag-stay doon hanggang 30. Okay. So, pagkatapos doon, magsasagawa tayo ng tawaful wida. Pupunta na tayo sa Makkah para magsagawa ng tawaful wida. So, yun ang mga kapatid, yun ang maikling kapaliwanagan sa pamamaraan ng Hajj. Dalangin ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga hindi pa nakapag-Hajj ay pagbigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng makarating dito sa Makkah para makapagsagawa ng Hajj, at sa mga nakapagsagawa ng Hajj ay maulit pa muli sa kanila, pagbigyan sila muli ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na makabalik dito sa Makkah, sapagkat napakasarap po ang pakiramdam ng Hajj. Bagaman ito ay pagsamba na nakakapagod, mayroon tayong kaunting ginagastos, subalit napakasarap po ito sa pakiramdam ng tao na alam niya kung ano ang magiging gantimpala ng Hajj. Muli kaming nagpapasalamat sa inyo mga kapatid na mga taga-subaybay. Kunti lang itong hindi natin natatapos. Inshallah, baka ito ay isa o dalawang meeting lang ay tapos na itong ating pag-aaral. Nawa may napulot tayong aral sa ating tinalakay ngayong araw. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.